hapon sa inyo, mga minamahal kong bata. Nako, inaantok ata yung mga bata ngayon. Magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, okay. Gumising muna yung katabi nyo, no? Gisingin nyo yung katabi nyo, inaantok na ata. Sobrang init, no? Alam nyo, mga minamahal kong bata, tsaka mga magulang na naririto, ako po ay natutuwa dahil ngayon po, napansin ko na mas madami ng batang nagsisimba. No, siguro po ito ay initiative, no, ng ating mga ministries, lalong-lalo na ng ating pura paroko. Kaya pasalamatan natin ng Diyos. Palakpakan natin siya. Taas nga ng kamay dito, yung merong kaibigang kasama ngayon na nagsisimba. Wow! Yung katabi nyo ba, kaibigan nyo? Masaya ba kayong kasama sila? Sino yung, baba na yung kamay. Sino dito yung masaya na nandito, yung kanyang kaibigan? Taas ang kamay. Ayan, Sino naman dito yung nag-iisa lang? Okay. Okay, pero masaya naman kayo. O yung nasa harapan lang yung masaya, yung nasa likod, hindi yata sila masaya. Okay. So, kasama nyo kaibigan nyo, at kayo nagagalak na nandito sa simbahan, at masaya ba kayo kung yung kaibigan nyo ay maging successful sa buhay? Matupad niya yung pangarap niya? Masaya ba kayo na makapunta siya sa langit? Okay. Masaya kayo na kasama niyo sila ngayon? Alam nyo, mga bata, buti pa kayo, masaya kayo, no? Na yung inyong mga kalaro at kaibigan ay kasama nyo ngayon sa simbahan at gusto nyong matupad yung kanilang pangarap. Alam nyo ba, sa ating mabuting balita, hindi ganun yung nangyari. No? Ano ba, tungkol saan ba yung mabuting balita natin, mga bata? Tungkol saan ba? Ala, hindi nakikinig. Yung ating mabuting balita ay patungkol doon sa istorya nung may-ari ng ubasan na nagbigay ng trabaho sa mga tao doon sa paligid ng kanyang ubasan. No? At ano yung reklamo nung mga unang nagtrabaho? Di ba nagreklamo ba yung mga nagtrabaho sa ubasan? Opo o hindi? Nagreklamo ba hindi? Nagreklamo. Di ba? Kasi, balikan natin yung istorya, di ba? Anong sabi doon sa ating mabuting balita? Merong inanyayahan yung may-ari ng ubasan na magtrabaho sa kanya sa simula ng araw, di ba? Anong sumunod na oras? 9:00. Mayroong nagtrabaho ng 3:00 at 5:00. No? Ngayon, nung babayaran na sila, no, nung may-ari ng ubasan, pare-parehas silang natanggap. At magkano daw yung natanggap nila? 1 denaryo. Ulitin nyo nga. 1 denaryo. Kayo nga? Nakatanggap daw sila ng 1 denaryo. Lahat sila pare-parehas. Tama ba yun? Fair ba yun o hindi? Bakit hindi? Bakit hindi fair? Sige nga. Magtatawag ba ako ng bata? Nako, matapang ba kayo? O sige, magtatawag ako. Taas mo na lahat ng kamay. O, tatawagin ko O, ba't nyo binaba? Hindi. Alam nyo, katulad nung sagot nyo na unfair, hindi tama, ganun din yung sinasabi nung manggagawa. Baba na yung kamay. Nung manggagawa, doon sa may-ari ng ubasan, sabi nila, bakit nyo naman po pinagpare-parehas yung bayad sa amin? Sila po, yung huli nyong tinawag ng 5:00, 1 oras lang nagtrabaho. Tapos parehas kami ng sahod. No? Unfair ba yun?
Unfair ba yun? Kalahati na, no? Sino yung nagsasabing unfair? Taas ang kamay. Sino yung sinasabing okay lang, parehas? Salamat sa Diyos, so mga bata pa kayo. No? Sana hindi magbago yan. No? Pero alam nyo, sa pamantayan natin, baba na yung kamay, yung mga bata, sa pamantayan natin, unfair talaga. No? Kasi, sa atin, ibinibigay natin yung karampatang na dapat para sa kapwa natin. Di ba? Pero, alam nyo, mga minamahal kong kapatid at mga batang naririto, ito pong talinhagang ito ay hindi lang patungkol doon sa isang bagay na hustisya, na unfair. Hindi. Ito'y tumutukoy, no, sa galaw ng Diyos sa ating buhay. Hindi naunawaan ba natin ang pamamaraan ng Diyos? Sabi sa unang pagbasa natin, hindi. Di ba? Merong sariling pamamaraan ng Diyos na hindi natin nauunawaan. Pero alam nyo, yung ating Panginoon, tulad ng may-ari ng ubasan, ganun din sa pagliligtas sa atin. No? Tingnan nyo, mga minamahal kong bata, kayong mga nanandito na bata pa lang nasa simbahan, parang kayong tinawag ng Diyos na maglingkod sa murang edad. No? Nung bata kayo, dinala kayo ng magulang nyo o kaya ng mga katikis sa simbahan upang matuto ng salita ng Diyos. So, ibig sabihin, nakilala nyo na ang Diyos ngayon. Pero meron kayong mga kalaro na hindi sumasama sa inyo. Pwede nilang makilala ang Diyos pagtanda nila, o kaya naman kapag sila'y nag-asawa, o kaya naman bago sila mamatay. Ganun daw natin nakakatagpo ang Diyos, no? Hindi naman tayo sabay-sabay, no? Na nakikita natin at natatagpuan ng Diyos. Kaya nga, no? Anong tinuturo sa atin ng ating mabuting balita? Hindi natin kailangan mainggit, no? Gusto nyo bang makarinig ng kwento? Sinong gusto makarinig ng kwento? Taas ang kamay. Okay, sige. Magkakwento si Father. Alam nyo, minsan, nasa apostolate area ko. Yung apostolate area namin, tuwing summer, nung kami seminarista pa, kailangan namin mag-sharing. O sabi nung in charge sa amin, kailangan namin pagnilayan yung mabuting balita. Nagkataong ito yung pinagninilayan namin. No? Sabi nung Ale, lumapit siya sa akin pagkatapos ng sharing, sabi niya, Father, I'm really sorry but I cannot take it. Sabi ko, bakit naman po? Kasi po, Father, it's really unfair. No? Tulad nung sabi nung ilan sa atin, no? Unfair. No? Ibig po bang sabihin, after nito na magnilay na kami, ibig po bang sabihin nito, no? Pare-pares lang po kami na makakamtan kapag kami namatay. Yung mga huli na pong nakakilala sa Diyos at nagbagong buhay pagkatapos magpakasasa sa kanilang buhay, maliligtas pa din. No? Sabi niya, di po sana, inilaan ko na lang yung panahon ko na gawin yung gusto ko, tapos saka na lang ako magbago. Alam niyo, medyo nalungkot ako dun sa sinabi ng Ale. Bakit? Kasi, di ba biyaya na yung nasa simbahan kayo? Biyaya na yung nakilala natin ng Diyos. No? Pero ang tinitignan niya, no? Yung kapwa niya, nakakapunta lang sa simbahan, bakit parehas kami? Gusto ko pong sabihin sa kanya nung panahong iyon, Sister, pagdating mo sa langit, wala naman tayong ranking doon. Ano yung mahalaga doon? Makaharap mo yung Diyos. Di ba dapat mas naging masaya ka kasi yung kapwa mo, kahit late na niya nakilala ang ating Panginoon, kasama mo sa langit? Kayo ba, masaya kayong kasama yung kaibigan niyo sa langit? Masaya ba kayo, mga bata? Pero maraming tao na hindi masaya, no? Na yung kapwa nila nagbabago at nagbabalik loob sa Diyos. Bakit? Kasi naiinggit sila. No? Yun ang kalaban. Kapag ka nainggit, no, hindi na nakikita yung biyayang nasa harapan. Bakit? Kasi ang tinitignan,
Hindi yung biyaya, kung hindi ano yung kulang. Ano yung wala ako. No? Kahit pa masama, ano ba yung kulang sa akin? Ano ba yung wala? Kaya ano nangyayari? Imbis na magpasalamat sa biyaya, ano nangyayari? No, nagiging ungrateful. Bakit? Kasi hindi tinitignan yung biyayang ibinigay ng Diyos. Kaya nga mga bata, mga mahal kong mga magulang na naririto, tingnan po natin yung ating sarili. No? Tayo ba'y masaya kapag kayong ating kapwa ay nailalapit natin sa Diyos? O kaya naman nagsusumikap magbago? Halimbawa, mga bata, kayong naririto, kasama niyo yung kaibigan niyo, masaya ba kayo pag napapabuti sila? Masaya ba kayo kapag sila'y nalalapit sa Diyos? Diba dapat mas nagiging masaya tayo kapag kayong ating kapwa, anuman yung kanyang pinagmulan at pinanggalingan, natututong magkaroon ng takot sa Diyos. Hindi naman po dapat yun kinaiinggitan. Ikinatutuwa nga natin yun. Bakit? Kasi yung ating ginagawa sa buhay na ito, no, ay mabuti kapag hinahangad natin yung ating kapwa ay madala sa Diyos. Kaya po, wag tayong tumulad doon sa mga nagtrabaho sa ubasan. Hindi nila nakita yung biyaya na nandoon yung kasama nila na nagtatrabaho, meron silang makakain, at meron silang biyaya. Ang tinignan lang nila yung mali. Kapag tinitignan natin yung mali, parati itong sinasabi ni Father Herbert, sabi niya, ang taong hindi marunong magpasalamat, hindi kabisado. Sabi ni Father Herbert, ang taong hindi marunong magpasalamat, walang biyayang sasapat. Tama naman, di ba? Kapag we are not grateful, no, walang kahit anong blessing sa harapan mo yung sapat sa iyo. Kasi hihinipin mo, hahanapin mo parate, ano ba yung kulang sa akin? Samantalang nag-uumapaw na yung biyaya ng Diyos sa iyo, dahil hindi ka marunong magpasalamat, hindi mo tuloy natatanggap yung mga biyayang dapat na tinatanggap mo. Kaya mga minamahal kong kapatid, mga batang naririto, no, patuloy tayong magpasalamat sa Diyos sa Kanyang pagiging mapagbigay sa atin. Kahit na minsan, hindi tayo sumusunod sa Kanyang kalooban, tapat pa rin siya nagbibigay ng mga biyaya sa atin. Kaya, palakpakan natin ang ating Panginoon. Magstay tayong lahat, mga minamahal kong bata.